yun. Yung iba nga, blankong ano lang blankong black ano lang. Oo. Black square, maraming dami likes. magla-like. Totoo yan. Yan, live na tayo dyan. Hello, comics people. Hello. We're live sa Indie Comics Podcast. Magandang gabi. Kasama namin ngayon si Jan Galino, kasama ko si Kong, yung Indie Comics Podcast. So bago tayo magsimula, share muna natin yung link nasa Indie Comics Podcast na Facebook page. Yan. Yung link nung live para maraming makanood. Sige, share natin. Habang sinishare namin yung link, remind ko lang na merong YouTube channel ang Indie Comics Podcast. So after ng episode na to, i-upload ko tong episode dun sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast. So punta lang kayo sa youtube.com/Indie Comics Podcast. Tapos pwede nyo mapanood dun yung mga previous episodes ng Indie Comics Podcast. So hindi na kahit na walang meet-up ngayon, pwede pa rin kayong makanood ng mga comics related. Kasi pwede naman tayong mag-live ng tulad ng ganito. Ayan. So, Jan, ready ka na? Yes. Yep, ready na. Ayan, so simulan natin sa kasi yun yung ginamit naming pang-add sa iyo eh. Paano nangyaring Huyon Evangelist ka? Paano nangyari yun? Kwento mo naman. Ayun. Okay. So sa first sa lahat, hindi yung evangelist na to, parang ginawang name lang to para sa product ambassador. So hindi kami na religion na nag-evangelize ng mga So ganun church. Yun nga eh. May napagkamalan na rin ako dati, evangelist ka na pala. Anong religion yung Huyon? So ayun, mga 2008 ata or 2007, bali na-invite ako through the help of Carlo Pagulayan. Shoutout kay Carlo. Ayun, na about sa may pop hub ba yun sa SM. So, ayun, parang inano niya lang at nirefer niya ako dun sa na magja-judge daw sa superhero, parang on the spot superhero making contest. So, ako si Sir Harvey Tulimbao, Carlo Pagulayan. So, kami nag-judge. And then that time, si Casey Leong ng Huyon, ng Southeast Asia, bali siya yung parang director ng Southeast Asia ng Huyon. In-approach ako ng time na yon. Tapos sabi niya, naalala niya daw ako kasi naalala ko during sa W, alam niyo yung W brand na tablet din. Wonder brand yung tawag namin doon. So, dati doon siya nagtatrabaho. Na-invite ko yung company nila na mag-sponsor din sa isang event namin. Nung nasa Iloilo pa ako, yung Iloilo Comic Con. Yeah. Oo. Icon. Pumunta pa ako dun. Kasama ko sila Manix, sila Saka sa guest doon. Saka sa guest namin doon. So, ayun, way back 2014 ata yun. So, naalala niya ako. Tapos, ayun, nag-usap kami. Ayun, sabi niya, magbubuo ko ng isang team sa Southeast Asia ng mga artist. Tapos, sabi niya na gusto kitang kunin. Na parang tatawagin natin siyang evangelist. So, ganun. So, ayun, syempre, yung evangelist. So, ayun, nag-oo na ako, okay na ako, sabi nila, ayun, naging Huyon Evangelist na ako, nag-isa ako sa Huyon Evangelist. Parang siya naging Nick Fury ng Avengers namin. Kasi pupunta siya ng Indonesia, pupunta siya ng Thailand, kumuha siya ng tig-isa o dalawang mga evangelist din doon. So, hanggang sa mabuo kami. Yung mga Huyon Evangelists. Sino ka sa Avengers doon, Jan? Ako si Agent Coulson. Lagi naman matay. Ni-expect ko Captain America o ano. Okay lang, may damit ako doon eh. kahit sino, hindi ko rin alam eh. Kasi parang, sino ba ako doon? Oo. Siguro si Hawkeye kasi mga robots kalaban pinapana yung mga robots. So So ayun, nagsunod-sunod na. And then pag may mga events yung Huyon sa Philippines,
tsaka sa ibang bansa na na-invite kami, parang isa ako sa sinasama ni Casey para mag-talk din about sa arts, about sa comics, yung process ko. Yun yung pinaka naging naging part namin bilang Huyon Evangelist. Ayun. Sabi ni Juan Tamad, shout out. Nanonood siya ngayon. So nakakamiss daw yung Iloilo Comic Con. May ganun pa ba ulit? May mangyayari pa kayang ganun? Ay, Juan Tamad, sir. Actually, before ako umalis ng Iloilo, meron kaming plan noong 2015. Pero hindi na kaya ng team namin kasi siguro lahat kami may kanya-kanya ring trabaho. Tapos syempre priority pa rin namin yung kinikita namin. Tapos ako bigla akong umalis na ako kasi bumalik ako sa pag-aaral. So, ayun, hindi na natuloy. Pero, maybe sa future, hindi natin alam. Kasi buhay pa naman yung Iloilo Comic Con eh. Until now, makikita nyo, andun pa rin yung page. And then, solid pa rin yung team. Although busy lang lahat. Pero, who knows? God willing. Sana hinihintay ko nga yun eh. Hindi ko napuntahan yun eh. Parang pa-start pa lang ako nung nalaman ko may Iloilo Con. Talaga? Pero next time sigurado guest ka na doon. Balik din ulit si Mel. Punta lang. Ayun, nawala ata nawala si Mel. Sabi na choppy siya eh. Pero may plans pa yun, Jan? Ano yun? Ilocon? May plans pa rin gawin. Yes, hindi pa namin kino-close yung namin talaga, yung door sa Iloilo Comic Con. So although may mga events na rin may mga pop culture events na rin ngayon na nagkaroon especially last year sa Iloilo. And ang laki na ng pop culture community at ng events doon sa Iloilo, as in sobrang ganda na. Mas lumaki na ngayon. So nakakatuwa lang. Oo, tsaka importante rin yun eh kasi lahat ng events nandito sa sa Quezon City, Manila. Oo nga eh. Maganda talaga meron sa iba. Oo. Yung sa Baguio, sayang nga, nawala na rin. So sarap nung sa Baguio. Sobrang accommodating pa sila. Ang babait ng mga organizers. Oo, gusto ko rin yung Baguio. At least na-experience ko kahit isa lang. Sana umulit. Shout out Comic Con Baguio. Shout out Sir Gabe. No, tas Comic Con Boracay. Ano pa ba? Sana. Comic Con Boracay. Comic Con Comic Con Batanes. Comic Con yung Antique. Jensen. Comic Con ano ba to? Basta sa buong Pilipinas sana. Bawat lugar meron. Sana. Pero iraos muna natin yung pandemic. Tapusin muna natin. Mahirap mag-gather pag ganitong Oo. Baka maubos tayo. Ayan, naghang ulit si Mel. Pogi ni Mel. Ay, nakakatuwa kasi after nung Comic-Con, anong Iloilo Comic-Con, nagkaroon din ng iba-ibang klaseng, hindi lang basta pop culture. Nagkaroon ng sneaker convention or sneaker con. Tapos ayun, nagkaroon din ng hobby con. Ang daming cons na na sumunod-sunod na rin. So yun nakakatuwa. At least lumabas na yung sinasabi nga ng friend ko dati, merong mga closet geeks. So lumabas yung mga closet geeks na talaga. Naghahanap lang ng mga community nila. Kasi nag-start naman yun sa mga Facebook group din, di ba? Tapos magse-set ng meet-up, ganun. Tapos eventually, nagiging mga cons. Magpa-plan na ng mga programs. Saka malin mo yun, di ba? Iba-ibang mga pop culture na, mga subculture ng pagiging geek. Hindi lang comics, may toys, may Ayun. Oo nga eh. Ikaw, Mel, mag-set ka ng podcast con. Mga podcasters. Oo. Podcon. Ano yan? Gusto na matulog na. Yan. Podcast con. Internet lag
Cutie. Ayan. Indicon. May Comiket na eh. Tsaka, ano pangalan niya? Indiket, meron na. Indiket, Comiket. So, Indiket. Nakakamiss yung mga convention, sobra. Kahit na dito sa Maynila, nakakamiss. Oo nga. Ako nga, parang ngayon ko palang nararamdaman eh. Ngayon ko palang siya nami-miss talaga eh. Kailangan talaga matagal. Oo. Ilang con na ba dapat Grabe no, nung sana? time na sobrang sunod-sunod yung conventions. Nung sunod-sunod, parang ayoko na. Suko na ako. Tapos nung nawala na, na-miss ko na siya talaga. Nakapagod din, no? Nakapagod din eh, lalo na pag sunod-sunod. Lahat ng preparation. Lahat. Oo. Yung ano dun. Nakamiss din kahit yung hassle ng ng pag-prepare. Kahit pa paano, di ba? Oo, totoo. Yung walang tulog, namamaos ka na. Oo. Punta ko na ng arag. Oh. Tapos nitong year na to, at least naka-attend pa kami sa Comiket, SM South Mall. Yun yung yung pinakalas namin na attend. And then afterwards, pagdating ng March, yung nagka-pandemic na. Pero lahat ng cons pupunta talaga kayo, may booth kayo sa lahat? Depende. May mga times na naubusan kami ng booth eh. So, pati yung Otaku Expo, di ba? Nandun kayo nun? Otaku Expo ba yun? Yung nandun kami. Oo. Nandun kami. Iba-ibang cons din. Kasi nagbebenta na kami ng mga tapos may demo. Gustong-gusto ng mga tao yung demo eh. Hindi ako makasingit talaga dun eh. Kahit gusto ko mag-drawing. Kala mo walang tablet sa bahay eh. Hindi pa sawa. Maganda nga. Pila dun eh. Pero maganda nga yun, no? Parang, kasi dahil sa Wion, konti na lang yung idadagdag nila dun sa drawing tablet nila. Screen tablet na sila. Di ba? Totoo. Lalo, lagi pang sale. Kakasale nyo lang, di ba? Parang last week? Yeah, last week lang. Sobrang affordable talaga kasi direct na siya eh. Unlike sa ibang brand siguro, meron pa silang parang factory tapos kaya mas mataas kasi yung papagawa nila sa factory na yon tapos i-rebrand nila sa kanila tapos ibebenta. So yung sa Huyan kasi, yung factory nila mismo, yun mismo yung company. So sila mismo nagpo-produce ng tablets tapos sila na rin magma-market. So kaya sobrang less, sobrang mura. Bakit sobrang dalas ng sale? Bakit laging sale? Ayun. Kasi may mga upcoming new models na naman. So, kaya yung mga model na to, inaano na nila, parang mostly yung mga mararaming stocks, pinapaubos nila na pinapaubos. Kasi every year may nilalabas na bago eh. So, parang hindi lang every year yung sa dalas ng sales nyo, parang laging meron talaga. Di yung itong sa akin, luma na to. Anong brand yun sa'yo? Ano to eh? GT191 yan. Pero wala sira talaga. Oo, walang sira. Version 2? Yung 1. Talaga? Ilan taon? Walang problema. 2 years, 2018. Walang sira talaga. Alam mo yung nib? Di ba may extra nib siya? Hindi ko pa napapalitan. Yun pa rin. Yung kung ano siya nung umpisa. Ako rin, hindi ko napapalitan. Wala problema. Oo. Kompleto pa rin. Kasi ang ganda ng sensitivity niya eh. So, hindi, kahit na sobrang gaan ng kamay mo, nandun na. Tapos may maganda control din naman siya. I mean, yung pressure sensitivity. Wala akong point of comparison sa ibang brand. Pero sobrang satisfied na ako sa Wion. Kumbaga, ilang months lang, bawi mo na yung ginastos mo eh, di ba? Kung active ka sa commissions. Pinayaman tayo ng mga gadget na to. ang less ng gastos mo tapos naging triple na agad. Ayun nga, isa pa yun, hindi na sobrang intimidating mag-invest sa art materials. Lalo ngayon, di ba, digital na talaga. Dati, iniisip ko kung bibili na ba ako, sobrang tagal ko nag-trad sa totoo lang. Parang 2018 lang ako nag-start ng digital eh. Tapos di na ako bumalik talaga ng trad. Sobrang matigas ng ulo ko nun.
Pero buti pala, buti bumigay na ako. Bumigay din. Ang laki, yung isang oras mong gagawin, kaya mong gawin ng 15 to 30 minutes lang eh. Oo. Tapos yung mga program pa. Ang dami pang mga program na, nagpapabilis. Yung Clip, di ba? Ano ginagamit mong program? Clip Studio din. Clip, di ba? Ayun. Clip plus Wion equals instant art. Totoo. Instant art. Instant art. Wala ka nang gagawin halos. Totoo. Tsaka spoil na tayo. Oo nga eh. Tapos ang maganda pa doon, yung pagod mo sa kamay, kasi usually pag pen tsaka lapis, iba yung pagod ng kamay mo sa pressure na inaano mo after ilang oras mo drawing. Ito, wala eh. Makaka-drawing ka pa ng maraming pages. Ayun pag nanghihikayat ako na mag-switch sa digital, yun pinakauna kong sinasabi, yung sa kamay. Sobrang parang hindi ka magkaka-carpal sa pag naka-digital ka. Kasi ang ginagawa ko pag nag-drawing ako, yung sobrang zoom in, di ang strokes ko broad. Tapos sa elbow na nanggagaling, hindi na sa wrist yung bigat. Ayun. Kaya hindi talaga ako babalik sa thread. Hindi na babalik. Ako actually, yung mga projects ko ngayon, most of my projects ngayon puro digital na rin. Pero yung thread ko, kasi may mga commissions pa rin na nagko-collect ng original cards. So, di papadala mo pa yun? Oo, yun. Papadala ko pa yun. Pero naman, sagot naman ng client yung shipping fee. So, okay lang. Pero yun, kasi extra... Ano yan? Mas mahal yun, di ba? Extra income na rin. Parang separate dun sa main project mo. Ayun, kaya medyo mas nadodoble yung kita mo ngayon. Digital, tas thread pa, no? Oo. Hindi mo binitawan yung thread. Yun, totoo. Ilang, kailangan mo lang dapat may may electronic device ka rin para magamit mo. Meron ka ding iPad, gano'n? Wala. Ito lang talaga yung ginagamit ko. Huyin lang talaga. Wion, anong model? Canvas 13, Canvas Pro 13. Na sa akin to? 3 years na ata sa akin to. Patignan pa rin. Itsura. Ito. Ayan. Ayun. 13. Inisip ko magpalit din eh. Maganda siya kasi aluminum yung dito. So malamig tsaka matibay. So binabackpack ko to kahit maipit, hindi nasisira. Nasira na dati kong tablet eh, pero ito hindi. Pero advice ko rin. Cord niyan, HDMI na siya. HDMI. Pero advice ko na rin kung gusto mong mag-upgrade din. Bigger screen yung gusto mo? Gusto ko yung may tilt function, yung marorotate ko ng hand lang, yung pag gusto ko i-zoom ganun lang kasi nagki-keyboard pa ako. Touchscreen. Yung touchscreen. Anong model yung may ganun? Oo. Sa Huion wala pa. Wala pa nun? Wala pang touchscreen. Kasi ang ginagawa ngayon ng Huion, nagpo-focus sila na i-enhance pa yung mga current tsaka old models nila. Pero once na mag-okay na lahat, doon nila papasukin na yung mga flagship ng ibang mga tablet brands ngayon. So, ngayon meron ng Huion Studio which is may operating system na mismo sa isang tablet. Installan mo? Ando na mismo may operating system na. So, pwede mo na siya. Yun yung bagong pinasok nila ngayon. So, I'm not sure. Kasi hindi ko pa talaga na yung bagong model na yon. So, hindi ko alam kung touchscreen na rin yon. Pero, for sure, naka-line up na sa Huion yun. Balitaan mo ako pag nag-sale yun. Timbrehan mo ako pag nag-sale na. Sige. Lagi naman lagi naman sa Facebook yan. Tsaka sinishare ko pag may mga sale lahat eh. Ayun nga. Yung maganda dun. Ako sa akin, lumalabas talaga eh. Puro artist friends ko. Basta mag-sale yan. Saka tumatapat pa, Clip Studio tsaka Huion, nagsisale sabay.
50% off pa yung Clip Studio. Lason talaga. Papacheck ka ng balance mo eh. Totoo. Kasi nagsisale yung Clip Studio ng $25 na lang. 25 ba yun? $50, $25, ganun. So, laking bagay. Sobrang sulit pa rin yun. Andiyan na pala si Mel. Buhay ka na. Nawala. Huwag natin pansinin. Baka nauusog. Nagijinx. Nagijinx si Mel. So, ayun. And isa rin, isingit ko na din siguro, sa Pilipinas, meron kaming mga, hindi lang ako yung parang Huyon Evangelist dito o Huyon Ambassador. Isa na dito yung sa professor ng Fatima University, si Sir Romel Pastrana Salaspara. Tapos, si Kat Laino, kilala niyo si Kat Laino ng Cebu? Isang napakagaling na artist. Yun. So, yun, isa rin siya sa Huyon Evangelist and naging model mismo siya. Model sa pumunta siya ng China para i-shoot mismo yung bago nilang, yung bagong ng Huyon, yung bagong model ngayon ng Huyon. So siya mismo yung nasa commercial. Tapos si Miko Ponsalan ng Cebu din. So yun, kami yung mga Filipino na ngayon, parang evangelist ngayon ng Huyon sa currently Paano maging evangelist? Si Randy din, di ba? Yun. Si Randy. Sorry, nakalimutan ko si Randy. Siya yung pinakabago this 2020. Siya, bali, yun nga, yung para maging evangelist, actually si Nick Fury namin, si Casey, siya mismo yung mag-aano na lang sa'yo. Siya na lang mismo lalapit sa'yo na, okay, gusto mong sumama sa initiative namin. Avengers. Dapat kasama siya dito, no? Nagtanong siya na ma-include dito sa podcast. Tanong siya, kaya lang baka dumugo ilong natin sa English. Hindi tayo handa. Kailangan natin alak nun. Baka mamigay ng mga tablet yun. Mamili ng mga evangelist sa comment section. No? Mel, sabihin nyo kay Casey. Si Randy na, tsaka si Casey, para masaya. Ito dyan, may comment, si Daniel James. Ilang beses na itong bumagsak tong nanonood si Randy ngayon. Di pa nasisira. Isang malaking feat ng mga inchik. Iba yan. Pexman, mga pre. Huyon 420 lang to. So, ayun. Kahit ibagsak-bagsak nyo daw, di siya nasisira. Pero huwag yung ibabagsak. Siguro, baka subukan nyo. Baka mapa-sale ulit kayo. Baka matsambahan nyo at hindi maganda yung bagsak. Wag. Ayan. Basta wag na kayo magbasag ng kahit ano. Ingatan niyo yung mga Ang kaganda kasi sa screen ng Huyon, fiberglass yung gamit nila. So, malakas talaga yung screen. Maano yung screen? Matibay. Talagang built siya para sa bugbugan, no? Pero huwag niyong susubukan. Mag-drawing, kung gano'n ka mag-drawing. Galit na galit ka. Okay. Kaya. Fiberglass ba naman? Fiberglass ginagamit, di ba, sa mga court? Kahit bato-batoyin mo ng bola, di ba, sisira yung yun. Di ba? Maganda. Basketball court. Sana bigyan ako ng Huyon dito dahil ganda ng marketing ko sa'yo. Baka nanonood naman si Sir Casey, baka naman kasi parang luma yung yun ko. Ay, dapat pala English. Shout out to Casey. Hindi ako handa. Siya? Atay, nakakaya ako. Panonoorin niya raw eh. So, shout out. English pala. English, Mel, English. Ayan, si Jonas. GT191 version 2 ang pinakamagandang model ng Huyon. Nabasa, nabagsakan, nabilad sa araw, buhay pa rin. Jonas, anong ginagawa mo sa tablet mo? Ano nangyari? Kailangan mo kumalma. Nabasa, nabagsakan. Ano yung bumagsak sa kanya? Isa pang tablet? Tsaka ba't nabasa? Nabilad sa araw, no? Basa siguro sa kape o tubig. Tsaka siguro binilad sa araw kasi nabasa.
O kaya ginawang payong yung tablet. Hirap na. Baka akala niya solar panel. Hindi yan solar panel. Drawing tablet yan. Ano lang yan dyan? Testament kung gaano katibay ang Huyon products. Tibay. Tibay talaga. Sa akin, parang bago pa rin eh. Kung ano yung gamit ko nung day one, paano kasi hanggang ngayon, ganun pa rin. Yun pa rin. Sobrang... wala. Sa akin din, ganun. Ayun. Madali na mag-switch talaga. Oo. Ayun, tsaka ano? Ano daw? Bugbog daw sa kanya yung tablet niya. Grabe naman to. Ingatan mo. Baka maghintay ka ng sale niya. Kasi minsan baka matsambahan din eh na... Pero sa akin, ilang beses na rin bumagsak to na hindi ko nasasadya. Paano bumabagsak ba? Kasi minsan natatabig ko. Nakalagay sa stand niya. So matatabig ko. Tapos biglang bang. As in nahulog? Oo. May time naman na yun sasabit yung cord. Ganon, medyo clumsy din kasi ako minsan dito sa ano ko sa work area ko. Nahatak mo yung cord tapos sumabay yung tablet. Tapos babagsak. Siguro so, yun yung lamang din, no? Pag magaan yung tablet mo, parang mas prone nga siya sa ganun. Yung sa akin kasi mabigat na malaki. Oo. Kaya ang iniisip ko noon, baka kailangan ko ng mas maliit, yung mas magaan, mas maano sa workspace. Para masyadong malaki yung GT191 eh. Pero hindi naman kasi sira, kaya nakapanghinayang i-upgrade. Sayang naman. Hanggat functioning pa. Pag mo na gumastos. Oo. Okay ka na, Mel? Ikaw dyan, ano yung gamit mong Huyon ngayon? Yung Canvas Pro 13. So, 13-inch lang siya. And, ayan. Yan yung Huyon. Yun. Actually, nilagyan ko siya ng ng parang screen, parang screen guard na paper matte na paper-like. So, para medyo magaspang yung ko. Ayan, so, ayan. Nabibili ba yun na separate? I am not sure. Wala pa yung Huyon na ganon. So, sa ibang products, yung ibang mga tablets ngayon, merong parang independent na manufacturer na mga ganon. Tapos, this is for iPad Pro or for ibang brands. Yun, pwede mo yung bilhin kasi halos pareho lang naman ng sizes eh. So, medyo bitin lang dito sa akin kasi pang iPad Pro siya, tapos 12-inch, since na 13-inch ako, so medyo bitin. So okay lang kasi nilalagay ko siya, yung area na hindi ko masyado nyo-drawingan kung saan yung mga functions lang pinipindot ko, doon ko na nilalagay yung blank. Yung sa drawing area, doon ko talaga nilalagay yung matte. May question dito si Jermaine Dayo. Alam ko, medyo sikat na tong komikero na to eh. Ang sabi niya, advisable na ba na mag-switch agad to screen pag nag-start pa lang ng digital or mas okay na mag-tablet muna? Mag-switch agad to screen? So, ibig sabihin, kung mag-start ng display tablet o yung tablet na hindi ka tumitingin, gano'n? Well, for me lang, practicality-wise, hindi nalalalayo yung prices na lang ngayon eh. Ng may screen tsaka ng walang screen. So, doon ka na lang. Ang maganda pa doon, parang nag-drawing ka pa rin na nakikita mo yung kamay mo. Kesa na hindi mo nakikita kamay mo sa monitor ka nakating. Although, I know na may ibang artist na masanay doon. Like si Artgerm. Si Artgerm, mas gusto niya pa rin na nagdo-drawing doon sa tablet niya talaga eh. Na hindi siya nakatingin sa o ganon. And actually, nung nag-shift ako dito sa tablet, sa may display tablet, medyo nahirapan ako kasi nasanay talaga din ako doon sa tablet na na hindi ka tumitingin sa may pen tablet na yon. And ako din ganun. Nung nagsimula akong mag-digital pen tab, nung umpisa hindi ko talaga magamay. So isang taon siyang nasa cabinet lang kasi traditional eh. Tapos nag-switch ako sa digital ng pen tab. Sabi ko, ang hirap naman ito, hindi ko kaya. So 1 year siyang nakatambak.
Tapos nung binalikan ko, tapos inaraw-araw ko, doon ako nasanay. Sanay lang din talaga. Ako rin, diretso rin ako screen tablet eh. Kaya sinasabi ko dyan kay Jermaine yun, kaso hindi naniniwala. Hindi, pero for me siguro, depende na rin kung saan. Ayun. Depende siguro kung saan ka mas hiyang. Depende yung kung saan yung ano mo talaga eh. Kung saan yung mas gusto mo eh. Kung gusto mo na display tablet at mas mabilis ka doon or mas masaya ka doon, or gusto mo ng pen tablet na walang display. Depende pa rin sa'yo yun. Yung iba, ayaw din nila yung natatakpan ng kamay nila yung dinadrawing nila eh. May ganun nga. May times na ganun din ako eh. So, ganun ako. Totoo. Ayaw natatakpan. Okay, mail ko yata narinig yun. Meron pa ulit si Jonas. Question para kay Jan. Same kami ng gusto gawin ni Kong. Naghahanap ng upgrade kasi ang laki ng space na na-occupy ng 191. Nakakapanibago ba gumamit ng Canvas Pro 13 or 16 coming from a 19-inch screen? I'm not sure kasi hindi ako nag-shift from 19 to smaller eh. Kasi nag-start na ako sa 13 na rin talaga eh, 13-inch eh. Pero, for me lang, kung space ang iniisip mo na para at least mas magkasya sa sa work area mo, mas maganda syempre yung pinakamaliit, yung Pro 13. Ang problema lang is kung gumagamit ka ng app like Photoshop or Clip Studio, may mga tools pa yun sa gilid eh. So, materials, assets. Kakainin niya rin yun, yung space mo, yung space ng screen mo. So, ako, gustong-gusto ko yung Pro 13, pero mas gusto ko, nung masubukan ko yung 16, Canvas Pro 16, tsaka Pro 16 Premium, yun ang pinakagusto ko. Kasi, para siyang nagdo-drawing ka sa A3, or eto parang band paper, parang nagdo-drawing ka na sa A3. Tapos, yung tools mo, hindi niya makakain yung yung work area mo mismo, yung drawing area mo. So, ano rin siya, diba? Parang secondary monitor din, pwede. Multi-purpose. Yun yung ginagawa ko. Nanonood ako ng movie habang nagdo-drawing ako dito sa tablet. So ako pinangge-games ko yun nun eh. Nag-games. Kasi sa laptop tapos yung Wii yun. Eh di syempre mas malaki screen nung Wii yun. Eh di sa Wii yun ako nag-ano. Ayun. Yan, tsaka ang difference lang sa size kasi mas malaki talaga yung yung 16, Canvas 16 kumpara sa Pro 13. So mas malaki yung space na makakain niya. Pero kung gusto mo ng comfort sa pagdo-drawing, especially kung yun yung trabaho mo talaga, doon ka sa Pro 16. Pero kung kailan gusto mo ng digital dyan? Kailan ka nagsimulang mag-digital? Nag-start ako actually, yung gamit ko pa, yung brand na W. Way back 2007 ata ako 2007 ako nag-start nung nag-animation training ako. So, ayun, yung gamit ko na yun. Tapos, yun yung Graphire pa dati. O kung familiar kayo sa Graphire. So, then nagkaroon ng Bamboo, ganun. Alam niyo yun, yung kabilang brand. Yun, doon ako nag-start. Tapos, Photoshop lang dati. And then, ayun, naging sunod-sunod na. Nag-upgrade ng model hanggang sa, dumating na ako sa Huyon. Kung pagdating sa 19-inch na tablets, ano ang marerecommend mo na upgrade namin ni Jonas? 19-inch. Merong bago ngayon, nakalimutan ko yung yung pangalan nila doon eh. Pero may 19-inch na maganda ngayon na 120 sRGB na rin ng Huyon. Pwede siya i-check sa sa huyonph.com. At ayun, hindi ko kabisado lahat kasi ng ng models ng Huyon. Pero pwede siya ma-check doon. So, mostly pag merong nakalagay na Pro, maganda talaga. Yung may mga Pro, like, di ba merong Canvas 13, tapos merong Canvas Pro 13. So, ito may nakita ko, Canvas Pro 20. Yun, okay yun? Yun. Oo, Canvas Pro 20 nga. Ito 19-inch. Yan.
Ang ganda Ako, yan. napapa-shopping na naman ako. Ano ba to? Yan yun. Yan yun. 36K. Ito, yung 16, Canvas Pro 16. 30K. Ilang inches to? Ayan, napapatingin na ako ng specs niya. Ganda. Nakakalason. Hey, Villasor. Kamusta daw? Kung wala. Dyan. Nakakaano ng savings yan. Sabi ni Carlo Rossi, Graphire. Ang pinakauna kong tablet, Bamboo. Yung itim. Ako dami ko naging tablet. Lahat ng tablet ko nasira. Kasi hindi nagagamit. Hindi talaga pwede yung nakaganon. Parang may multo sa bato ko eh. Pag hindi ko kaya sa balikat dito. Wait lang, saglit lang ha. Wait lang, sorry. Gutom na yata yung dog. Habang wala si Jan, pag-uusapan namin siya. So, si Jan Galino ay basketballista. Sa tingin mo, Mel, bibigyan ba tayo ng tablets, Mel, ni Jan? Narinig ko pa rin eh. Sana bigyan tayo ni Jan, no? Sana kahit discount, no? Oo nga. Tapos yung si Casey, sana nanonood. Yeah. Just wish that we can be given discounts for the tablets. Yes. Because we have been advocating Huion brand for the longest time and we like it very much. Yes, we've been using your products for 2 years and we've been evangelizing. Yes. We are now evangelizing the world. Bakit pala evangelist hindi na lang influencer ganun? Yun yung naisip ni Casey na term kasi gusto niya na maiba daw. So when you say evangelist daw, it's something like spreading the word or spreading the good word, parang ganun. So yun yung nasa isip niya kaya ginawa niyang evangelist. So ayun. Kumbaga, Mel, Yan, si Roy Mercado, nakahuyon din to. Dalawa nga yung huyon niya eh. Binilhan daw niya yung tatay niya. Yung mga, hindi Huyon dito, umalis na kayo ha. Huyon boys lang dito. Huwag kayong And actually, manood kayo para marinig nyo yung mabuting balita ni Jan. Sabi ni Carlo, Neon Genesis Evangelist. Yan, mahusay. Tama yan. Yan, tama yan. Let's continue the good word. Ano yan? Evangelist. Ay, bago yan na. Evangelist. Ganyan talaga siya dyan. Totoo yan. Minsan may conversation kayo sa chat. Tapos may napag-usapan kayo, mamaya biglang may ginoke na siya sa timeline niya, tapos alam mo na kinuha niya doon sa conversation niyo. Ganyan siya. Ang taba ng utak eh. Kailangan rin ng mabuting balita sa mga jokes. Dalawa na kayong evangelist. So, iba ina-evangelize ni Mel. Mga jokes. Cheesy fit. Diyan ano yung workflow mo ngayon, digital ka na ba o halo digital sa traditional? 90% digital na ako. Yung 10% yun yung commissions na lang. Sobrang dalang na rin ako ng commission. Actually may mga commissions din ako na naka-pending pa. Pero since na may work ako na digital yung kailangan. So, yun, doon ako lang ngayon nakafocus. Pero, yun, most of the time, digital na talaga ako. Unless mag-require yung client ko ng original art kasi babayaran niya yung kasama yung original art sa gagawin ko. So, babalik akong Pero anong mas matimbang sa'yo dyan? Yung digital art o traditional art?
Di ako siguro. Pero for me lang, honestly, nag-start ako sa traditional eh. So, ang memories mo, simula nung matuto ka mag-drawing, lapis at papel, watercolor, paints, gano'n. So, syempre, mas nasa puso mo yon yung pagiging traditional artist mo. Pero, simula nung pumasok yung digital, iba yung feeling na binigay niya naman sa'yo. Bumilis yung trabaho mo, mas madali ka na ngayong magkulay, mas madali ka na mag-paint, mas na-less yung stress mo, lalo na pag sa trabaho natin as professional artist, kailangan yung deadline eh, grabing deadline eh. So, ibang klase yung binigay ng digital art na tulong at para improvement sa life mo, hindi lang basta sa skills mo, kundi sa life mo. Ayun, so kung I think pareho lang sila. Traditional tsaka digital. Parehong gusto ko pa rin. Parang mahal ko pa rin. Hindi masyadong sumasakit yung kamay sa pagdodrawing, hindi tulad sa trad na talagang masakit sa kamay. Sobrang gaan. Kung yung 5 oras mo na drawing sa traditional, kaya mo ng 2 oras, tapos hindi pa pagod kamay mo pag sa digital ka. So, yun. Sa digital, tuloy-tuloy ka kahit buong araw eh, no? Umay lang pipigil sa'yo eh. Totoo yun. Tapos yung stretching mo, hindi na yung kamay eh. Stretching mo, yung likod mo na lang eh. Likod mo tsaka bewang mo eh. Ayun, dyan, may ganun kayong plano. May products kayo para sa likod. Gagawa kayo ng mga tablet na siguro mas 90 degrees na para yung mga tablet na pwedeng nakahiga. Habang nakahiga ka, ganun ka. Oo, di ba? Yung stand doon parang may robot, may may clone na. Pag na-max, wala na kayong ma-invento, siguro yun na yung next, no? Yung quality of life na lang. Kung pwede mag-drawing na nakahiga, pwede mag-drawing outdoors. Mukhang bibili sa buhay mo nun pag mag-drawing ka nakahiga. Oo, isipin mo, no? Patulog ka, nag-drawing ka pa. Grabe. So, wala ka ng exercise. Next level. Kumakain ka nakahiga na lang. Yung ugat mo, nag-stiff na lahat eh. Ayun pa, isa pa yun. Next level yun. Di gawa kayo ng products na for exercise naman. Diba? Mabibigat yung pen. Oo. Gawa kayo mga treadmill. We on treadmill. Nagdodrawing ka habang nagdodrawing, no? Nagdodrawing ka pa rin dun. Totoo, no? There's so many possibilities talaga. Technology. Maganda rin yung suggestion ni Mel na may weights yung pen para pa nagbubuhat ka. Oo, para si Rockley, no? Pag nabagsak mo yung pen, hindi na yung pen yung masisira, yung sahig na. No? Sahig na. Okay yung paa mo. Oo. Ang problema lang dun, kung kanan ka, malaki yung kanang kamay mo, yung kaliwa mo. Paya. Ganun ba yun? Pag isa lang, Mel, isa lang. May naalala ko pinalala ko cartoon character na gano'n. Mel, ganun ba yun? Pag isa lang ginagamit, isang side lang lalaki. Narinig ko ba nun? Sino nagsabi sa'yo? Si Jonas yata yung nagsabi, si Jonas. Change topic na bago tayo lumayo. Oo nga, kanina pag-release ngayon. Iba na yung sinasabi. Oy, dyan, pag-usapan naman natin yung comics. Kailan, ano yung mga nagawa mo ng comics? Tas, ano yung mga wino-work mong comics na yun? Ayun, sa mga nagawa kong comics. Nag-umpisa talaga ako sa indie na way back 2008 ata, 2009. Kasama si Sir Danny, yung Maharlika Bayan ng Agimat. So, under yun sa Sindo Studios dati. So, si Sir Danny, siya yung artist noon, siya gumawa ng line art, tapos ako naman nag-digital paint noon. So nag-start talaga ako sa digital, hindi sa illustration ko ni digital painting. So nagkulay ako, ganun. At tinuruan, nagturo sa akin ng ganung pagkukulay, tsaka ng painting na rin, si Sir Eugene Perez, siya taught kay Sir Eugene. So, ayun, doon ako nag-start. So, Maharlika Bayan ng Agimat, and then ayun, gumawa kami ng comics anthology naman ng Iloilo. Yun yung Sinda. So,
marami pa kaming copy sa Tanan ni Iwan Cirilo. Gusto ko sana ibenta yun sa mga next na events eh. Kaya lang hindi ko pa nakukuha doon. And then, ano pa ba yung mga local? Ayun, gumawa kami ni Teddy na nakaraan na hindi pa namin nagagawa yung ano ngayon, yung second issue ng Hobby Sessions. So, ang nagsulat nun si Dr. Teddy Villasor. So, ayun, aside doon, may mga ibang spot illustrations din sa ibang books. Tapos, and then, ayun, sa storyboarding, sa animation, sa television. So, yun, mga gano'n na mga gano'n na projects yung mga nagawa ko. And currently, katatapos lang ng Ranger, yung parang volume 1 ng graphic novel na ginawa namin under Azure Press. Tapos, ngayon, may ginagawa kaming bagong project ngayon at bawal pa i-disclose. Sorry. Bawal pa i-disclose yung title. Pero, ano siya, ang writer niya, yung writers niya, dalawang Filipino-Americans. isang dating action star ng Pilipinas na pumunta ng Hollywood, si Nelson Anderson, tsaka si Pilben Aranas. So sila yun, taga-Canada tsaka Los Angeles. Tapos yun, sila gumawa ng story and then ginagawa ko ngayon dito. Ang dami yung project. Sobrang busy. Actually, yun lang naman yung, hindi mo na ako tumanggap ng ibang projects eh, kasi mahirap eh. Hindi na ako makakapag-bike pag ganun. Pero yun nga, di ba? Yun ang dahil sa yun, nagagawa mo yun lahat, nakapag-bike ka pa. Yun. Work-life balance yun. Talaga. Talaga, sobra. Ang kagandahan pa nito. Sige. Kung ibang brand yan, hindi mo magagawa yan. Sa Wiyon lang talaga dyan. Wiyon, baka naman. Okay naman. Thank you, Fuyon. Shout out, Wiyon. Ayan. So, ayun. Yun yung usual project ko ngayon. Tapos, yung commission mo, sa traditional kang commission. Anin, man? Ulit, man. Yung mga projects mo sa Huyon mo ginagawa. Yes, currently, most of my projects ngayon sa Huyon ko ginagawa. 90% ng trabaho ko ngayon nasa Huyon. So, wala naman ako ibang tablets eh. Tsaka sobrang satisfied na ako dito. Dapat lang, baka pag nag-drawing ka na ibang tablet, mag-recruit kami ni Mel. Diyan ka na evangelist. Parang mas okay na evangelist si Mel at si Kong. Baka tawagin akong Udas. Sige, hindi ka pwede sa mag-bike ka na dyan. Ano yung mga dyan, yung mga dapat naming abangan about Fuyon na hindi pa alam ng marami? Sa ngayon, actually na-release na ng Huyon yung yung nakaraan na medyo keep secret pa. Yun yung Canvas Studio. So, after that, since nagka-pandemic, hindi na kami nagkita tsaka nakapag-usap ng matagal ni Casey. Kasi usually, every month, mga twice pumunta dito si Casey from Singapore eh. Every month, nag-travel yun sa buong Southeast Asia. So, hindi na ako nakatanong ng iba pang updates. So, yun, so far ngayon, yung pinupush nila ngayon na bagong product talaga is yung Canvas Studio. Yun yung may computer na. Yun yung may operating system na. May OS na siya. So, yun, pwede ka na mag-install ng mo doon, ng mga apps mo, diretso na. Saka malaki siya. Nasa something 20 plus inch ata. Malaki. Ganon, Windows, Android. Windows siya. Windows. I'm not sure kung kasi mostly Windows na naman yung pwede mong ma-install sa generic na sa mga build PCs eh. So, ayun. Ganun.
Para sa akin, mas gusto ko pa rin yung hiwala yung display tablet sa computer para madaling mag-upgrade. Totoo yun. At least, hindi ka bumili ng bago na naman o something ganun. So, kung sakali, pag nag-ano ka ng PC, nag-change ka ng PC, magagamit mo pa rin siya. Pero maganda rin yung may sariling OS, Mel, kasi kunyari, emergency, biglang nasa bundok ka, may revision, pwede ka. Yun. Isa rin yun, Basta may power line ka lang. Oo. Tsaka mataas yung specs naman. Mataas yung specs ng ng Canvas Studio. Nasa i7 na ata. Tapos i7? Oo, i7. Tapos nasa 12 or 16 gig yung RAM nun. 12, I'm not sure. Mataas yung mataas yung specs niya. Kaya kahit sa editing, kung nag-video editing kayo, pwede niyo rin magamit yun. Pwede yun. Oo. Pero maganda talaga siya sa grabe yun 16 gig na sure. RAM. Oo. Tapos rin siya maganda doon, pang graphics talaga. Halimbawa, kung magda-design ka ng billboard o magdo-drawing ka ng napakalaki, halimbawa, feet na or meters na, talagang kakayanin niya. Kaya. Oo. Yan. So, ano yung mga ma-advise mo dyan sa mga gustong maging mahusay na artist na kagaya ni John Galindo? Mahusay? Mahusay ba ako? Well, for me, hindi ko pa rin naisip na mahusay ako kasi marami pa rin ako dapat matutunan Pero, ang sa akin lang, wag mawawala yung yung passion nyo sa arts. Wag mawawala yung goal ninyo to achieve. Tapos yung hunger, yung fire na gumawa ng artwork, dapat wag mawawala yun. Ibig sabihin, dapat gutom kayo na matuto ng mga bagong styles o gutom kayo na ma-improve pa yung artwork nyo. Kasi once na mag-stop kayo mag-improve, mag-stop kayo sa artwork nyo na yan. Yung style nyo na yan, okay na to, masaya na ako dito, tapos isipin nyo na magaling na ako, sobrang galing-galing ko na, as in, wala na rin pinakamagaling. Nawala ata ako. Hello? Nawala ata ako. Okay na, yun. Hello. Yun, so, okay. Once naisipin nyo na magaling na kayo, doon natitigil yung improvement So, parang mawawala na kayo ng hunger to learn more sa craft ninyo. So, yun. And then, aim kayo ng goal nyo after 5 to 10 years, sana ba kayo? Nagdo-drawing pa rin ba ako ng ganito? O ganito pa rin ba yung projects ko? O after 5 years, gumagawa na ako sa publisher na to? O gumagawa na ako ng storyboard sa animation or sa pelikula? Yun, kasi yung goal nyo na yun, yung aim nyo na yun yung magbibigay ng motivation sa inyo para galingan nyo pa yung gawa nyo. Kasi yun, tingnan nyo yung mga gawa ng ibang mga nilulook up din ng mga artist. No? Tingnan nyo doon yung level nila. Kung ganun kataas yung level nila, try nyo i-achieve yun. Pero huwag nyo i-force or stretch yung sarili nyo kasi baka sa huli, mawala na lang kayo ng gana na hindi nyo kaya. Try your best lang. And then kung ano yung best nyo, yun na yun. Yun na yung pinakamaganda. Once you tried your best, yun na yung pinakamaganda. Basta wag kayo mag-stop gumawa ng art. Wag kayo mag-stop. And especially for those na maraming mga maraming mga tawag mo dito, yung mga hindi naniniwala sa iyo o mga yung outside forces mga haters. Yun, mga haters na pangit ng drawing mo, huwag ka na mag-drawing, ganun blah blah blah, yung mga haters na yan. Huwag niyo pansinin. Yan, sila sa magandang motivation yung sinasabi nila. Manda ka. After a year, after 2 years, after 3 years, makikita mo, hindi kakainin mo yung sinabi mo. Parang ganun, in a way, pero sa sarili mo lang. Huwag ka masyadong maging verbal sa ganun. Ano mo lang, Mamba mentality. Yes, yun. Mamba mentality, nakasulat. Yan, Mamba mentality. Gamitin. Malaking bagay yung reminder yung Mamba mentality na yan. So, tandaan nyo lahat ng mga sinasabi sa inyo. Oo. May question si Tepay dyan. Yung teacher mo. Hi, Prof. Prof Tepay. Kamusta? Kamusta, ma'am?
Ayun. Ano na, kailan daw babalik? Ma'am. Hindi ko pa alam. Hindi ko Parang Hindi ano ko pa lang, alam no? yun eh. Ano eh. Shout out kay Professor Tepay kasi Ayan. sobrang galante at cool na teacher namin 'yan. Ang ano lang doon, ang maganda sa kanya kasi hindi boring yung yung class. So yun, kung babalik ako, hindi ko pa kasi ang nangyari, ang hirap doon ko naranasan. Actually sa UP ko lang nag-apply din ako sa ibang school dati. Doon ako nung habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Pero grabe yung ng UP. As in, kaya naging UP siya kasi ang taas ng standard nila when it comes kahit sa plates mo lang sa mga gagawin mong artworks. So, yung pressure ng school tapos yung pressure sa work ko, medyo nahirapan ako i-juggle. So, nangyari, nag-leave of absence muna ako. Tapos yun, nag-focus muna ako sa work. So, na-expire na this year yung LOA ko. Hindi ko alam kung i-renew ko o babalik ako. Kaya, ayun. Wali. No. Sorry. So, yun. Malalaman ko yun next year siguro. Pero this year, hindi ko pa alam eh. Medyo focus muna kasi yung project ang hirap eh. Ang hirap na parang ma-miss ka sa deadlines mo. So, malaki yung sa naman, although napakaluwag naman ng ng mga very considerate naman yung professors ng UP. Yan, si Tepay. Actually, yan. Hindi, actually, totoo. Napakaano yan kasi may project ako, may ginagawa kaming plate na charcoal, ginawa ko yun sa Thailand pa. Gumala ako sa Thailand. Sabi ko, ma'am, may ticket na ako sa Thailand eh. Kailangan. O sige, pag uwi ko, edi meron na akong So, tapusin mo lang yung plates mo, ganun. Pero yun lang, kailangan na kailangan lang talaga na kailangan makaluwag ako bago ako makabalik siguro sa school. Shoutout sa kay Tepay. Ayan. Yan. Sana nasagot po Jan Galino, Prof. Tepay, yung tanong. Ayan. Shoutout sa mga nanood. Salamat sa mga nanood. Lahat kayo. Kala Rosie, Eddie, Jermaine, Jonas, Randy. Sobrang thank you. Kay Capo Max Omega, thank you. Basta lahat kayo, uwian na kayo lahat For the good news. Para evangelist tayo lahat. Lahat tayo evangelist. Bigyan naman. Uyan. Oo. Molly, ko na lang daw mag-school, Molly. Oo, si Molly. Nagwawala na si Molly dyan. Nagwawala nga kanina. Hindi ko pinapansin eh. Pinaghampas yung kainan niya eh. Siya din daw dapat kasali. Sabi ni Juan Samad, keep us inspiring, Sir John. Uy, thank you. Thank you. Salamat at na-inspire ka. Hindi ko alam kung... Basta gagawin ko lang yung artworks. Popost lang. Yun lang. And thank you kung na-inspire ka. Ayun. Yun, todo lang. Gawa lang ng gawa ng artwork. And salamat din, Mel and so, Kong. So, bilis ng oras. Mag-iisang oras na tayo. Diyan. Ayun nga eh. Thank you sa pag-invite sa akin dito. Kasi salamat dyan. Mga bigatin yung mga yung mga guests nyo eh. Nagulat ako na-invite ako niyo. Nasama ako dito. Parang nasingit ako. So, thank you so much sa pag-invite and hopefully, kahit pa paano may mga malilit na na-learn or nakatulong din kami sa stream na to. Sobrang laking tulong. Salamat. Thank you. Yung mga evangelist talaga dapat guest yan kasi sobrang inspiring. Neon Genesis Evangelist. Randy Valiente.
Napanood ko yung anime ni Randy din eh. Ayan. Yan. Thank you very much, Jan, and thank you sa mga lahat ng nanood. Abangan nyo yung susunod na episodes ng Indie Comics Podcast. Again, pwede nyo siyang mapapanood sa youtube.com sa Indie Comics Podcast with an K na comics. Yan. Thank you very much, comics people. Ako si Mel. Kasama ko si Francis. Thank you, Jan Galino. Salamat. Sa susunod na video. Hanggang sa muli. Paalam.